Kamusta, air signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong tasa reading. Pasensya na guys kung hindi masyadong makita. Pinapakita sa tasa na ito na meron kang career na sinimulan na tingin mo 50-50. Kaya, pabago-bago ka ng career or meron kang sinusubukan. Kung magiging maganda ba yung resulta ng ginagawa mo sa career o kaya meron kang maliit na negosyo. Pero dahil sa tiwala sa sarili at saka kasipagan, magkakaroon ka ng stable na career or negosyo. Ang akala ng ilan sa inyo, ito na yung matagumpay na career na makakamit mo. Pero meron pang isa, magkakaroon ka ng dalawang trabaho o kaya negosyo. Mas magfo-focus ka sa bago. At saka timing din ito kasi yung career mo o negosyo ay hindi masyadong nagiging maganda yung sitwasyon. Kaya naghahanap ka na ng posibleng pwedeng ibang mapagkakakitaan. May mga nagiging katuwang ka sa trabaho mo, nagkakaroon ng teamwork, at saka doble yung kasipagan mo. At saka ang ilan sa inyo, pwedeng may umorder sa'yo or may pinagawa sa'yong project na mas pinag-igihan mo pa. Nakagawa ka ng mabuti, ang babalik din ay mabuti din, lalo na sa future. At saka pinapakita sa tasa na merong namayapang person na hanggang ngayon hindi mo pa rin makalimutan. Sobrang masakit sa damdamin mo kapag naaalala mo siya. Huwag ka masyadong maging malungkot kasi lahat naman ng pwede mo magawa sa person ay nagawa mo. Yung makausap mo siya or maalala ay sapat na. May ilan sa inyo na nakatulog ka na malungkot. Pwedeng alaga mo ito na namayapa. Dahil sa hindi ka na mapoprotektahan, humihingi siya ng tulong sa may kapal na protektahan ka. Kung yung namayapa mong hayop gusto kang tulungan, kahit yung mga taong sumusuporta sa iyo ay willing na tulungan ka. Ano man yung issue na kinakaharap mo ay huwag mong sarilinin. Sabihin mo ito sa family mo para magkaroon ka ng mas makakabuting idea para sa solusyon. Ang ilan kasi sa inyo ang issue ay financial, ang iba naman patungkol sa emosyon, sa relasyon. Magkaroon ka rin ng iba't ibang strategy para sa mga future problems. Para walang maging hadlang sa mga plano mo. Yung sinimulan mong career or negosyo ay mas lalo pang uunlad or mapapatatag mo. At saka may ilan sa inyo na nakapagtabi ka ng financial para sa future. Magagamit mo ito pagtanda mo. Ang ilan sa inyo hindi sa pagtanda, magagamit mo yung financial na meron ka sa panahon na meron kang sakit. At saka pinapakita rito sa tasa na lahat ng galaw mo sa karir mo o negosyo ay planado. Kaya napupunta ka sa tamang direksyon, sa goal na gusto mong makamit. At huwag makalimot na ituro din sa mga nagsisimula pa lang yung
mga naging karanasan mo or kaalaman. Huwag ka rin mag-isip ng imposible sa buhay mo kasi tamang direksyon yung tinatahak mo. Gamit naman ng mystical cards, alamin natin kung ano ang iba pang message para sa mga air signs. Itong trust and admire. Ito yung dapat mong panatilihin sa relasyon nyo, yung tiwala sa isa't isa. Palakasin mo yung loob ng person mo kasi hindi mo naman siya palaging kasama at saka marami siyang nagagawa para sa relasyon nyo at ganun din ikaw sa kanya. Kung hindi niya ito ginagawa sa iyo, ikaw yung magsimula. Maging magandang halimbawa ka. Kung meron mang hidwaan na nagaganap sa relasyon nyo, iparamdam mo sa kanya na concern ka. Ipagdasal mo din na magkaroon ng kapayapaan at saka mag-heal kung ano man yung mga nangyayaring problema or worries sa inyo ng person mo. Magkaroon ng patience at saka huwag masyadong mag-isip kasi hindi naman agad-agad dumarating yung himala. Nangyayari ito sa hindi inaasahan na panahon. Huwag mag-give up kasi yung mga idinadasal mo ay magkakaroon ng kasagutan soon. Positive kasi yung pinapakita ng mga cards mo. Kasi merong new beginning na magaganap sa buhay mo. Pwedeng patungkol sa relasyon or sa personal mong buhay. Yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ayan ang bilis, 3 cards agad. 9 of Pentacles, Ace of Swords, 3 of Pentacles. Pinapakita ng cards na kaya nagiging matagumpay yung mga ginagawa mo. Yun ay dahil sa pinagplanuhan mo, pinagsumikapan mo, at saka sinuri mong maigi at pinag-aralan. Ito na yung time na mas importante at makakabawi ka. Sa career o negosyo dahil sa pagiging detalyado at saka metikuloso ay inaani mo na kung ano yung mga pinaghirapan mo at saka deserve mo na magpahinga naman. Ang ilan sa inyo kung saan ka magaling or hobby mo, dun ka kikita. At saka magaling ka rin na makipag-usap sa kapwa mo. Alam mo kung ano yung sinasabi mo at saka alam mo din kung ano yung isasagot mo sa bawat tanong sa iyo. Kaya satisfied yung mga nakikinig sa iyo sa career man or negosyo. Marami pang improvement na mangyayari kung nag-aaral ka man, patungkol sa negosyo mo o kaya sa career. Protektahan mo yung mga maganda mong nasimulan. Para sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo ay nakikitaan mo ng katalinuhan at saka mataas yung respeto mo sa kanya. Kaya nagpupursige ka na kaya mo din naman na ipakita
yung kakayahan mo at saka galing sa trabaho man or sa personal mong buhay. Nagpapapansin ka dun sa person, napapansin ka na rin niya kung ano ba yung ginagawa mo, ano ba yung hilig mo. Kahit na gusto niyang umiwas ng tingin, napapatingin tuloy siya, kumbaga nagiging interesado. Ang ilan sa relationship, maayos yung trabaho nyo or negosyo nyo ng person mo. Pareho kayo ng goal sa buhay. Pero meron pa rin challenges na dumarating, lalo na't nagkakaroon kayo ng time na makapag-usap. Pero nare-resolbahan nyo ito ng person mo nang may clear goal. Pareho kayong nagsusumikap ng person mo na mapatagal or magtagal ang relasyon nyo. Walang masyadong problema kahit yun yung tanong ko sa mga unang cards. The Tower, Ten of Cups, Two of Wands. Ito naman yung cards para sa solution. Yun talaga guys, kahit na merong ups and downs na nangyayari sa buhay nyo, nakakasabay kayo ng person mo. Napapanatili nyo na yung relasyon nyo ng person mo ay buo. Pero may mga air signs na single ka man or nasa relationship, ang connection mo or relasyon sa person ay LDR. Pero hindi ito nagiging hadlang kasi naisasaayos nyo naman ang person mo yung anumang problem. Ang ilan sa inyo yung sinasabing karelasyon ay yung family member, pwedeng magulang mo, ikaw yung may koneksyon sa kanya, at ikaw yung inaasahan niya na kahit anuman yung problema na dumarating sa family nyo ay maaayos mo, umaasa yung nasa malayo. Kanina kaya sinabing protektahan mo yung mga magandang nangyayari sa buhay mo. Kasi dito sa mga cards ay pinag-iingat ka sa mga risky na investment. Kung ano yung pinapaunlad mo sa ngayon, dito ka muna mag-focus. Meron pa kasing swerte at saka kasaganaan na mangyayari. Ito yung dapat mong mas patatagin at saka balansehin yung financial na meron ka. At saka obvious sa mga cards na hindi mo mapagsasabay yung iba't ibang investment at saka dalawang trabaho. Mas mapagtutuunan mo ng pansin yung nakikita mong kumikita. Pagsabayin mo man or hindi. Para sa ilang single, yung person na nagugustuhan mo, may pagka-arrogante siya. Pinoprotektahan din niya kasi yung sarili niya. Kaya hindi niya pinapakita yung totoong emosyon niya. May mga kondisyon itong potential person sa pakikipagrelasyon. Hindi niya ito sasabihin sa'yo. Titignan ka lang niya kung ano yung gagawin mo. Ipinapakita sa cards na ito na yung hint na kailangan mong maging malapit sa family or taong close sa kanya at saka gusto rin niya yung binibigyan siya ng oras. Doon niya kasi nalalaman kung interesado pa ba sa kanya yung person or hindi na. Ito yung feelings or message ng person mo na pwede kayong magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa. Sa feelings ng person mo, ang gusto niya ay yung sundin kung ano yung mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya or mga bagay na napagdesisyonan niya na noon. Ito naman yung card na nagsasabi na merong person na hindi naging matagumpay yung relasyon.
Hindi dahil sa hindi na love yung person, kundi para magtira ng respeto sa person or sa isa't isa. Kasi may mga nasa relationship na nagkahiwalay kayo ng person mo at ito yung hindi niya na nakikita. Yung kung ano ba yung totoong intensyon nyo sa relationship, na patagalin ito or final na natuluyang ng magkanya-kanya. Pero naiisip din ng person mo kung ito ba talaga yung tamang option sa relationship nyo. Yung takasan yung problema kasi hindi na magkasundo. Kasi naiisip ng person mo, paano kung pagsubok lang pala ito na nangyayari sa inyo? Paano kung makipagrelasyon din siya sa iba at ganun din, may pagsubok din? Kaya gusto ng person mo na mag-grow ang relationship nyo at saka yung magkaroon ng pagbabago. Kasi sa mga nasabi, sa mga narinig, hindi na makita ng person mo kung ano ba yung totoong intensyon? Kung napipilitan na lang ba or mahal ba yung isa't isa? At nahihirapan na rin yung person mo na maibalik yung tiwala mo sa kanya. May mga bagay kasi or sitwasyon sa buhay nyo ng person mo na nahihirapan siyang ipaliwanag. Kasi kahit siya, bakit ganun yung nangyari? Bakit ito yung naging desisyon nyo or desisyon niya? Hindi rin niya alam. Gusto niyang magpatuloy pa rin kayo sa buhay nyo na kahit na merong pinagdaraanan na problema. Pero kung meron ng final decision, hindi naman mapilit itong person na magkabalikan kayo. At kung magkasama pa rin kayo, ang gusto niyang manaig ay yung pagkakasundo. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, pairalin yung contentment at saka communication sa relationship. Ito naman yung mga cards para sa outcome. 3 of Swords, King of Wands, 9 of Swords. Sa mga cards na ito, merong person na nagsisisi dahil sa mga biglaang desisyon. Sinisikap ng person na ito na magpursige, maging busy, pero kapag ka mag-isa na siya, doon niya na naiisip lahat. Kung pwede lang maibalik yung nakaraan, ay gagawin niya. Para sa kalusugan, ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng stress at saka anxiety. Dahil sa sobrang kakaisip at saka kakulangan sa tulog. Kung gusto mo talagang matapos lahat ng gawain mo at saka kung meron kang gustong itama, pangalagaan mo yung kalusugan mo. Kasi hindi na nakakabuti sa iyo yung sobra. Para sa ilang single, sa ngayon hindi mo iniisip na magkaroon ng long-term na relasyon kasi inuuna mo muna na mag-heal ka. Nagkaroon ang ilang single ng trauma sa nakaraan. Hindi lang naman patungkol sa love life, kundi yung personal mong buhay na merong person na nanloko sa iyo. Kaya hindi ka makapag-focus sa ibang importante sa buhay mo. Para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, merong problema yung relasyon nyo pero hindi pa kayo nagkakahiwalay. Kaya lang sa mga nasabi at saka maling aksyon ng person mo, ito yung umuulit-ulit sa isip mo. Kaya hindi mo na din malaman yung totoong feelings mo. Kung gusto mo pa ba yung person mo or dahil sa naguguluhan ka lang, dahil sa mga problemang pinagdaraanan nyo. Nagkapatong-patong na kasi
yung problema na pinagdaraanan nyo ng person mo. Meron kasing cheating at saka masakit na pananalita. Kaya ang ilan sa inyo dahil sa magulo yung isip mo, didistansya ka sa person mo o ikaw na mismo yung hihiwalay sa kanya. Sagittarius, Taurus, Cancer, Aquarius, Aries, Libra. Yan yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At para sa ilan, ang advice ng mga cards ay huwag kang magtiis sa unhappy na sitwasyon. Kailangan ng final decision kung ipagpapatuloy ba ang relasyon or hindi na. Hindi makakabuti yung basta iwan na lang or hindi na magpansinan. Ito yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. O, B, R, Q, N, D, F, L.